Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yung puting damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Para kinito. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Sasali na si Ned! Ano? Agit na! Tol, tama na, Tol! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. To my program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Anak ha, yung puting damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Para kinito. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Sasali na si Ned! Ano? Agit na! Tol, tama na, Tol! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay! Biggest friend, Angelica Jones. And gentlemen, Emilio Fight 26. Yeah. Unang-una, congratulations muna sa napakagandang movie. Dapat ito mapanood ng mga school admin, ng mga student, mga parents, para hindi makalimot sa pagpapaalala. Napakaganda ng movie ito. Marami tayong matututunan. Yes, yeah, we're very glad to be here to support our fellow board member, Angelica Jones. At syempre, ito yung napakagandang movie na dadama mo talaga na true to life, nararanasan to ng mga magulang, nararanasan ng mga estudyante. May mga fraternity na talagang magandang layunin, subalit kalimitan ay dala ng kapusukan, nawawala na sa katinuan, at yun, humahantong sa hindi maganda.
akmang-akma ang pelikula. Kaya nga dapat mapanood to ng mga mag-aaral. Kahit na mga magulang, I strongly encourage and motivate them. Kasi dito makikita yung pagmamahal ng magulang. Panoorin ang pelikulang Neophyte 26. I strongly encourage and motivate them to watch. Ang pelikulang ito ang buhay na halimbawa na nagsasabi na walang puwang ang karahasan o pananakit sa loob ng paaralan. Neophyte is a very interesting movie, no. It tackles a lot of issues, no. Especially yung current na nangyayari about fraternities. Congratulations sa Neophyte for a very successful movie, especially to my brother Angelo. First time ko siya mapanood sa big screen talaga ng ganito. Congratulations. Ang ganda ng movie and makaka-relate po ako kasi isa din po akong frontman and sa lahat ng mga kabrad ko dyan, support Neophytes. Congratulations. Hi, I'm Derek. And I'm Diane. We are from the Chinoy Actors of the Philippines, or PAPS for short. First of all, we would like to congratulate Neophyte 26 on the cast, the director, the producers, and the whole production team. It's a very nice movie and very educational. Huwag niyong kakalimutan na supportahan ang Neophyte 26. First time ko na yung role ko, isang mahirap, yung nanay na bida, isang nanay na nagsakripisyo, lahat gagawin para sa anak, at isang mapagmahal na ina na kahit mahirap kami dito, ang mahalaga yung peace of mind, masayang pamilya, at yung values ng pamilya. Yun ang pinakamahalaga dito. Pero dito sa pelikulang ito, dito ko inilabas lahat ng emotions. So sana po panoorin nyo. This is advocacy educational film for anti-hazing law, anti-drugs, anti-bully, family values, all in one. Sama-sama po dito sa isang pelikula na makikita nyo na may matututunan ang bawat pamilya sa mga Pilipinas. I thank you the province of Laguna na kay Governor Sol Arganes and sa kanyang palalawigan to support the resolution, to support the Neophyte 26 na palakasin and of course ang anti-hazing law. Samahan niyo po kami. Panoorin, magkita-kita po tayo sa premiere night sa province of Laguna. Ihanda nyo ng inyong panyo at baka paglabas nyo ay yan, makikita po namin kayo mabaluhan nyo. Kaya thank you so much. Maraming pong salamat po sa lahat ng mga sumuporta ng President Universities, CHED, DepEd, NAPSI, Kiviso de la Cruz, sa lahat po ng PAPSA, sa lahat po ng officers, sa lahat sa Salipa, and of course, sa lahat po ng mga educators, teachers, and family and student, of course, Ibukal Buong Bihasa and Ibukal Arnel. Thank you so much to my fellow board members. Kaya kita-kita tayo sa premiere night sa province of Laguna, Neophyte 26. Let us support Neophyte 26. Let us support Neophyte 26! 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 Yung puting damit mo, sabay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ko ba? Para kinito. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hand. Sasali na si Ned! Ano? Magkit na! Tol, magtama na, Tol! Tol, tama na! Shit, Tol, ang ginawa mo! Patay. Isang magandang araw Pilipinas at siyempre sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. And happy Mother's Day. At siyempre, yan, now showing nga yung premiere showing ng Neophytes 26. Yan, at kinakatampukan
ng ating very own 3rd District of Laguna Board Member Angelica Jones at ang kanyang uniko iho na si Angelo at iba pang mga artista syempre. And yan, tamang-tama yung mga magse-celebrate ng Mother's Day ngayong araw na to. Yan, palabas na po ang Neophytes sa SM San Pablo City. Yan. So, kasabayan natin mag-umpisa 3:30. Anyway, yan, 3:30 at tuloy-tuloy po yan. At siyempre, premiere, yun yung kauna-unahang pagbuga ng pelikulang Neophytes sa 3:30 yan. And nandyan, siyempre, yung ating mga katrabaho sa industriya, mga kabaro natin, mga national at local man. Yan. At nanonood ng premiere showing ng Neophytes 26. At balita natin ay mamaya ay merong press con si Bukal Angelica Jones sa mga to. Sayang. Wala tayo doon. Kailangan natin unahin ang ating trabaho. Bagamat hindi tayo makakapanood ng premiere episode, hihintayin ko na lang dito sa lungsod ng Calamba. At yung mga dito sa lungsod ng Calamba, hindi ko alam kung kailan makakarating to sa SM Cinema dito sa Calamba. At tiyak, ina-encourage ko po sa lahat ng barangay chairman ng lungsod ng Calamba, yung 54 chairman. Yan, panawagan kay ABC President Kapitan Eddie Silva ng Barangay La Mesa. Naman, pwedeng paanunsyo sa kanila. Magsama sila ng mga kahit 5 o 10 senior citizen sa kanilang barangay at para makapanood ng Neophytes 26 pagdating dito sa SM, dito sa ating lungsod. At wala namang kasus yun, sigurado. At libre naman ng ating mga senior. And yan, tama-tama yan. Maraming aral na mapupulot. Isa sa mga ina-advocate ng program ng pelikulang to ay yung anti-hazing law, anti-violence, yung family values. Yan. Tama-tama yan sa mga magulang natin, lalo yung mga senior citizens, ay meron silang may kikwento ba? May babahagi sa kanilang mga anak, kanilang mga apo. Kung gusto nila, sama nila yung kanilang mga anak, apo. Well, nakalibre na rin naman sila. Scouted na. Yung kanilang gagastusin para sa kanilang pangsine, pangbili lang ng popcorn. At siyempre, dahil Mother's Day ngayon, may mga topics tayo in line with itong palabas ng may kaugnayan itong pelikulang Neophytes 26. At may kaugnayan din sa araw ng mga nanay. Yan. At ay mahalaga itong mga topics natin ngayon. Ngayong araw na to. Pero siyempre, bagamat meron tayong special na talakayan, mamaya, ayun ko, inaabangan to ng ating kasama sa anak buhay na si Hazel at Gigi Calara ng bayan ng Santa Cruz. Santa Cruz ba o bayan ng Pakil? Yeah. Anyway. Yeah, basta panuoy mo na ng buo. Yeah. Habang nanonood i-share mo na rin. Lalong-lalo na doon sa mga taga-Pakil. Sa bayan ng Pakil. Yeah. Isang magandang araw nga pala kay Kuya Noni
Noni ba yun? Nilo. Yan. Dun sa ating kaibigan dyan sa bayan ng Pakil. Magahis. Yun. Ano ko? Ang kanyang apelyido. So, inuulit ko bago tayo dumako sa ating mga topic, parang ngayong araw na to, ay tandaan nyo, premiere showing na ngayon sa SM San Pablo City ang pelikulang Neophytes 26. Ayan, na siyempre sa mga bida dyan ay ang very own 3rd District of Laguna Board Member Angelica Jones at ang kanyang uniko iho na si Angelo. Ayan, siyempre, dito heavy drama daw to eh. Ayan, sa trailer pa lang nakita ko. So, kung todo buo si Bukal Angelica dito, todo cry. Ayan. Tatawa. Ayun, mga nagko-comment. Yun, sa mga nais mag-comment, open kayo mag-comment. Share nyo muna at saka i-like and follow niyo yung mga page kung saan nyo napapanood to sa ating mga Facebook pages, social media pages. Ayan. Follow nyo. Then pwede kayo mag-comment, pa-shoutout kayo. May mga babatiin kayo. Babatiin nyo yung mga nanay nyo, mga lola nyo, asawa nyo, kapatid nyo, tita nyo, lahat na. Basta't mga mother. Yan. Pati na rin din sa mga single dads, mga single daddy na siyempre tumatayo na rin mommy sa kanyang mga anak. So happy Mother's Day sa mga daddies din, single dads. Yan. Medyo excited lang tayo sa mga topics natin ngayong araw. So, dun sa mga ibang mga kalalawigan natin sa Laguna. Abangan nyo ang pagdating sa inyong mga sinihan, ang Neophytes 26. Yan. So, tumago na muna tayo sa ating topic. Unang sultada, unang topic ngayong araw na to ay eto. Medyo sabi nga, medyo kahanga-hanga. Magaling ang bulalas nito ni Pogi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kung tawagin si Secretary Pogi. Yeah. Bulalas nito eh. Sabi niya, the country are safer than ever and it's ever been. Mali pa grammar. Okay. Yan. Yung mga kababaihan ngayon nakakauwi na hindi takot. Yun. Ayon dito kay DILG Secretary Remulla. So, bago tayo magpatuloy, panoorin nyo muna to. Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. Kahapon po, tayo pong tatlo sa loob ng lounge. Tayo po ay nakapanood ng isang video. At ito po yung video. Maiksi lang po ito. Binala ko nila nasa loob. Kinuha pa rin yung sapatos, Mga loko itong mga... May mga pasero pa, kawawa na may mga pasero. Shit, yun. Ito may ice pick pa yung isa, Shit! Uy, delikado yun. Itong nakadamit. Ay, nakaubad. Gusto mo yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Pasan ba yung mga pulis? Ayan, may nagpapaw ka naman. Ilang percent ang sir kamo ang dinecline ng criminality? By
Since 2014? Yes. My 80%. 80%. 80%. So can we say definitely that we are safe on the streets of the country? We are wala nang, safer than we've ever been. Okay? We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Wow. Malaking difference yung wala nagiinuman sa kalye. Yung mga kababaihan ngayon na nakauwi na hindi natatakot. Siguro may mga kaibigan kayo rito, di ba? Na umuwi, mag-MRT, mag-jeep, tapos mag-tricycle, tapos maglalakad. Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. Ayon po sa ulat, armado ang isa sa mga ito ng ice pick, nanutok at ang iba ay nanakot at nang hablot ng gamit ng mga pasahero. Ito po ay hindi simpleng kalokohan ng kabataan. Planado po ito. Planado nila kung sino ang aakyat sa jeep at sino ang magbabantay sa baba nito. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at tahasang paglalagay sa panganib ng buhay ng kapwa. Lubos akong nababahala bilang ama, lingkod bayan at Pilipino na nagnanais lamang ng payapa at ligtas na lipunan. Isipin natin, paano kung ang biktima ay anak mo, asawa mo, magulang mo, isang ordinaryong Pilipino na kumakayod, sumasakay sa pampublikong sasakyan at umaasang makakauwi ng ligtas. Yan. Eto hindi nyo pwedeng ito kay DILG. Mamaya after a few days, may pumatok ng mga NBI sa akin dyan. Mga Jason sa tayo. Ito, hindi slanderous to. Mga babanggiting to. Walang kasinungalingan. Dahil mismo sa bibig ng galing DILG, nung tinanong siya, bumaba daw ng 80% ang crime rate sa buong bansa. At pinagmalaki pa na dahil sa Oplang Galugan, yung mga paghuhuli ng mga nagiinuman sa kalye, hubad sa baro, mga hubad baro, ay nabawasan ng krimen. Yan ang pinagmamalaki sa isang, kung press con to. Ito ni Secretary Pogi. I agree to disagree sa kanyang mga statements at pabubulaanan natin yan. Masasabi natin rektahan, puro yabang. Ano ba to? Nagbabalak kang maging presidente? Ang galing mong gumawa ng kwento. Ang galing mong magyabang. Aba, ang tanong, saan ba nanggagaling ang iyong impormasyon at bumaba di umano ayon sa'yo ay bumaba ng 80%, 80% ang crime rate sa buong Pilipinas. At ikaw din mismo ang nagsabi na walang dapat pangamba na ngayon ang mga kababaihan dahil ligtas silang makakauwi. Yan. Kasi naman ng kahit siguro nakamonitor ng mga NBI sa mga bawat social media news pages o mga accounts. Minomonitor kung sinong nagsasalita against the government or its officials or agencies. Eto, taasan kung sinasabi, yabang sinasabi nito ni Secretary ni Julia. Ubod ng yabang. Hindi ko malaman kung saan humuhugot to ng niya. Tapos gusto mo maging presidente, magiging yan. Pag naging presidente ka, puro yabangan tayo. Puro fake news na naman.
Bakit hindi natin sasabihin? Ito na lang. Marami dyan. Ano ang sabi dito sa isang Facebook page? San Pablo City, pangalawa sa Region 4 na may pinaka-mataas na kaso ng rape ayon sa datos ng PNP. Ayon dun sa Facebook page siya. Pinakamataas ang San Pablo City sa buong Region 4 pagdating sa rape. Hindi lang yun eh. Hindi lang yun. Kamakailan lang may natagpuan dalaga, babae, isang eskinita dito sa bayan ng Pakil. Tinahasa na, pinatay pa. Although ang good news naman doon, ayon sa kapulisan, ay nahuli na yung 4 na suspect. Ano ba yung 4 na suspect na yan? Mga hubad-baro ba yan? Mga nag-iinuman ba yan sa kalye? At kaya nakapanggahasa? O under the influence of drugs? Kaya ang tanong ko. Kasi yun ang iniyayabang ni ito niyayabang ni Secretary Pogi na dahil nasawata o nabawasan yung mga hubad-barot nagiinom sa kalye. Yan, pa-shoutout daw. Pa-shoutout daw. Sabi ng ating kasama sa nagbuhay na si Miss Laarni Masinas. Si Laarni Bait. Ayan. Shoutout daw kay Joy. Ayan. At syempre, yung ating avid viewer na si Pangulong Andy Manigbas. Pangulo ng Toda dyan sa Villa Remedios sa Barangay Halang. Mabuhay ka. Naghihintay yung aking regalong ano ba to? Panabong pa to o pagtinola? So ayon doon sa post, San Pablo ang pangalawa sa buong Region 4. Not to mention yung sabi nga natin, yung kaso ng rape doon sa bayan ng Pakil. Ngayon, yung ba ay, sabihin na natin, isolated, pero considering na ang sinabi nito ni Secretary Pogi, 80% daw ng crime rate ay bumaba. Eh di dapat sana kung bumaba ang crime rate ng ganung kalaki, just imagine 80%, 80%. Eh di ibig mo sabihin yung 20% natira, ito yung mga rape cases. Hindi lang yan. Hindi lang rape. Ano pa? Sa Kalamba, napaulat din, babaeng estudyante na tagpuang patay sa apartment. Yan. Yan ang sinasabi. And we're talking about incidents, dito pa lang yan, sa lalawigan ng Laguna. Eh, yung binabanggit nga dun sa news page na yun, sa buong Calabarzon na eh. Ayun, ang dami rin mga, sabihin na natin, ang dami pa rin mga nahuhuli na mga drug addicts, drug pushers. And I want to commend, congratulate ang ating kapulisan sa kanilang kasipagan upang labanan ang ganitong mga uri ng krimen. Pero, kung ang sinasabi neto ni Secretary Pogi na 80% ang ibinaba
aba, hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala na yan. Sagana lang sa yabang yon, yung statement na yon. Sa totoo lang, sagana sa yabang. Nagpapapogi ba dahil may balak tumakbo bilang presidente? Ayun, anong kaugnayan naman nito? Yung sinasabi nga natin. Doon sa babalik tayo. Hindi naman dapat nating topic to sa araw ng mga nanay. Pero, ika nga, para sa mga nanay na nanonood ngayon, pangalagaan nyo ang inyong mga anak. Hindi ko naman sinabing bantayan yung oras-oras, pero try to keep them safe. Proper communication, proper paalala, yan. Para makaiwas sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na puro yabang lang sinasabi nito ni D.L. Justitary na 80% ng crime rate ay bumaba. Nakakalungkot na niyayabang nito na walang dapat ikabahala ang ating mga kababaihan dahil makakauwi sila ng ligtas. Paano yung mga rape cases? Paano nga yun yung nasa Kalamba? Nasa mismong apartment na, nasa loob na. Hindi na yung pauwi, hindi na yung nasa lansangan. Nasa mismong apartment nangyari. Sana bawas-bawasan natin ang yabang. Bawas-bawasan natin ang paglalabas ng mga fake news. Maging makatotohanan tayo, maging realistic tayo. Hindi yung kailangan natin buhatin ang sarili nating upuan para lang magmukha tayong pogi. Hindi kayo nakakatuwa sa statements nyo dahil alam ng ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamayan, ang mga tunay na nangyayari sa ating lipunan, sa kanya-kanyang mga lansangan. Alam nila. Huwag nyo kaming yabangan. Yan ang hirap kasi sa mga nasa gobyerno ngayon at nasa posisyon. Puro fake news, puro yabang, puro pagtatakip, panlilindang. Hindi pa tayo pwede maging government of truthfulness. Magkaroon tayo ng truthful governance. Yun sa totoo lang, bagamat minsan masakit isipin, masakit sa mata, masakit sa tenga, na mabagal ang usad sa mga polisiya, sa law enforcement, kung ano man. Paalam natin sa taong bayan, hingin natin ang kanilang tulong para mas magkaroon ng kaganapan yung inyong mga nais ipatupad. Shoutout nga pala kay Police Lieutenant Colonel Dennis De Guzman ng Calamba City Police Station. Kagaya niyan, laging nakikipag-ugnayan sa mga barangay officials, sa mamayan. Kaya doon talagang pwedeng sabihin, bumaba talaga ang crime rate sa Calamba City. Baka naman natanggap ni Secretary Pogi yung datos mula sa Calamba City. Sadya, yun ang sasabihin. Pero kung sasabihin buong bansa, malabo na yan. Lokohan na to. Lokohan na yan. Anyway, muli, isang paalala lang. Bago tayo, baka nainip na sa ang ating kasama. Yan. Baka nainip na yung kasama natin. So, makibahagi sa question and answer na tatalakayin natin para sa ating Mother's Day. Okay. Anyway. So,
Tayong observer lang ha. Di pa yung kritiko. Maging totoo lang tayo sa ating pagbibitawang salita. At napakasensitibo ng mga issues at topic na iyong binabanggit. Para maging ano lang tayo. Kaya nga, maging fair sa mamamayan. Kailangan nila yung fairness, yung makatotohanan, at sakaling makatulong sila. So, sa mga kapulisan, magmaganap sa kanilang tungkulin, maraming salamat sa inyong dedikasyon at sakripisyo. Malaking bagay po yun. Keep our streets safe. Yeah. Mabuhay po kayo. So, dako naman tayo sa ating kama. Good news naman tayo. Yan, good news tayo ngayon. Yan, sana itong si Ate Hazel, tawag ka kahit sa messenger, try natin na kahit audio patch. Yan. Ito yung ilang mga katanungan lang. Yan. Para sa mga kababaihan natin kasi ito yun. Kaya nga, sabi nga, maging guided. Hindi naman guided, ano lang, malaman natin kung ano yung kanilang saloobin sa mga pinag-uusapan ngayon. Yan, sa kaya nga, lalo paggamit ng social media. Yan ang isa sa mga topics natin ngayon, yung kanilang magiging komento, pasagutan sa ating nais pagtalakayan. Nais natin pag-usapan ngayong araw na to. Ay natin, ako tayo ng maganda-gandang sagot. Ayos lang po natin ang ating teleprompter. Teleprompter ba ang tawag dito? Ayan. So, habang hinihintay natin si Hazel na tumawag, tawag ka para kasi makakausap naman ako dito. Ay, palagi ako na lang. Maganda meron tayong nakakapanayam kahit papaano. So, ito yung katanungan para dun sa ating mga viewers na nais mag-participate. Yan, kung ayaw niya naman ng tawag, pwede kayo mag-comment ng inyong kasagutan. Unang tanong, bilang isang babae ngayong araw ng mga ina, bakit pinipili mong panatilihing pribado ang ilang bahagi ng buhay mo? Good question yan. Gandang ano. Dami kasi mga actually, karamihan sa mga disente. Parang sinabing ano. Doon sa mga marunong mag-ingat ng kanilang pribadong buhay. Ayan. Either naglalak sila, ayan, naglalak sila ng kanilang profile. Kaya nga, yung mga friends lang talaga nila pwedeng makakita ng kanilang profile. Which is, siyempre, ganda naman yun. Na ganun ang ginagawa. Kailangan mo ng privacy sa buhay. Kasi alam naman natin, paggamit ng Facebook, talagang open book yan. Kaya nga Facebook, talagang open book ang nangyayari dyan. So, unang tanong,
Bilang isang babae ngayong araw ng mga ina, bakit pinipili mong panatilihing pribado ang ilang bahagi ng buhay mo? At pangalawang tanong, mahilig ka ba sa mga TikTok dances, reels, o mga viral social media trends? Pwede kayo i-comment nyo na lang ang sagot nyo kung hindi kayo makakatawag. At babasahin na lang natin yan. Anyway. Pangatlong tanong, pakiramdam mo ba na pag-iiwanan ka ng mga uso ngayon o sa tingin mo mas mahalaga ang dangal at pagrespeto sa sarili sa mundo ng social media? And eto, sumagot na si Ate Hazel. Comment na lang kasi nasa palengke daw siya. Ayan. Oy, bili mo ako ng bili mo ako ng bibingkang abnoy. Answer niya sa number 1. Because peace, privacy, and genuine happiness matters more than public attention. Not everything needs to be posted and not everything seen online is real. Totoo naman. Mas mahalaga ang maging peaceful ang buhay mo, maging private, at may tunay na kasiyahan kesa yung epal ka. Ano epal? Panay ang post mo, mga pictures, mga pa-sexy, masyadong exaggerated. Kumbaga, ay pagpalagay na natin, may ganda ka nga, sige, may katawang ka, sexy ka na, pero hindi man kailangan ipagduldulan pa sa social media, hindi ka naman artista, hindi ka naman model. Mas mabuti na, kaya nga, yung maging simple lang sa paningin ng tao, hayaan mo makita yung kagandahan mo sa simpleng bagay. Yung iba pa nga, hayaan mo silang mag-isip, magtaka, o ika nga, medyo maging, tawag doon, maging, yung bang, maging misteryoso ba? Maging, palaisipan sa kanila. Hindi yung parang tinitinda sa palengke. Kabilad. Parang kahit kulang na lang, ibenta ka na sa madlang people. Ibenta mo na sarili mo sa madlang people. Ganon. Kababae mong tao. Sa mga lalaki, medyo hindi masyado yung effect. Pero syempre, sa mga kalalakihan, yung decency, importante rin yan. So much more sa mga kababaihan, napakahalaga ng pagiging disente. Number 1 yan. Hindi yung panay ang post mo na nakasexy ka, kung ano ng suot mo. Yun lang. Ganun kasimple. Para maiwasan natin yung mga mapadagdag ka sa statistika. Kakapost mo ng gano'n, nagkakaroon tuloy ng interest yung mga may masamang isip dyan. Ano nangyayari? Hindi ka naman pwedeng ligawan dahil may boyfriend ka, may asawa ka. Ano mangyayari? Pati pagtatangkaan ka, yan, hirap. Ika nga, hindi ka naman binibigyan ng katwiran itong mga masamang loob. Pero huwag kang magbigay ng rason o idea sa kanila. Huwag kang magbigay ng kakaroon sila ng motibo na mag-isip sila ng masama laban sa'yo. Ngayon, sa number 2, mahilig ka ba sa mga TikTok dances, reels o mga viral social media trends? Para kay Ate Hazel, not really.
For me, time is better spent on things that have value and purpose. I don't feel the need to follow every trend just to gain attention or validation on social media. I believe not everything fun needs to be posted and not every trend needs to be followed. May katwiran. Nakikiuso ka, yung mga lalo ngayon, yung mga pasayaw-sayaw dyan, kaya nga, yung iba, kulang na lang, ipakita na ang kaluluwa, for the views, at parang akala mo, makakarating ka ng 1 milyon agad na followers o likes. At sa tingin mo ba, makaabot ka man ng 1 million, ganun kalaki na ang kinikita, huwag ka magpabudol dun sa mga matagal ng mga influencers, sa mga maging disente. Hindi yung may usong sayaw. Tutusin. Medyo double meaning ng mga sayaw ngayon. Tapos, i-exaggerate pa ng mga nakasuot na hindi malaman. Kulang na lang. Aba, tanggal na kayo ng damit. At dahil Mother's Day special episode ngayon, panawagan sa mga ina, utang na loob naman, bak naman kayo, mga nakikiuso sa TikTok o kung ano-ano mga reels, pasayaw-sayaw kayo sa harap ng anak nyo, o kung hindi man sa harap ng anak nyo, napapanood ng anak nyo. Ano iisipin? Sasabihin nyo ba, sila na nag-iisip ng masama. Ako, nagsasaya lang ako, nagpapakasaya lang ako, papakauso. Hindi nga yun hindi yun ang rason dun Kaya nga sabi nga ni Ate Hazel, pwede ka naman maging masaya. Pwede mong ipag-ilaan ang oras mo sa much productive and meaningful activities. Hindi yung nakikiuso ka na kung tutusin, nag-i-invite ka ng kumbaga mapanukso. Sa totoo lang, ay sabihin na natin, kaming mga kalalakihan may marupok na damdamin. Kaya nga sinasabi, sino ba, kahit sa Biblia, sino ba na unang nanukso? Ay hindi ba mga kababay, si Eva, kayo, tumutulad pa kayo. Nagbibigay pa kayo ng rason para manukso. Tapos kapag dyan merong sumipol sa iyo, merong magagalit kayo. Magsasampa kayo ng demanda. Magano kayo ng sexual harassment. Abay, tingnan niyo muna ang pinagkagawa niyo kung hindi mabigyan ng rason kung bakit kayo ginagano ng mga kalalakihan. Pangatlong tanong. Pakiramdam mo ba na pag-iiwanan ka ng mga uso ngayon o sa tingin mo mas mahalaga ang dangal at pagrespeto sa sarili sa mundo ng social media? Yan ang panghuling sagot na Ate Hazel. Do you feel left behind these trends? Yeah. Sa pangatlo, tatlong kasagutan niya, hanapin natin. Nawala. Anyway, yeah. Dun sa number 3 question.
Yan. Pa-shoutout muna. Shoutout muna kay Ma'am Michelle at Ma'am Arlene. Happy Mother's Day mula kay Ate Hazel. Yan. Mga taga-pakil yata yung mga yan. Anyway, happy natin yung kanyang naging sagot sa number 3. Yan. Yan. Ang nawala. Pero meron siyang kasagutan dito. Pero hindi ko malaman, ay parang medyo malayo. Pero, yan. Anyway. Basahin na lang natin yung kanyang sa comment. Yan. Yes, I believe it can. My perspective may help remind other women that we are not defined by trends, likes, or online visibility. There is strength in privacy, dignity, and self-respect. Social media should not pressure us to conform, but rather be used wisely, whether for awareness, communication, or meaningful expression. I hope it encourages others to choose peace over pressure and self-worth over validation. Napakaganda ng mga ibinahagi ni Ate Hazel ng mga kasagutan. Mas mahalaga, ito mga kababayan, ito, mas mahalaga ang kapayapaan kesa ma-pressure ka. Mas mahalaga ang magkaroon ka ng self-worth. Ano yun? Kahalagahan. Magkaroon ka ng halaga. Kasi yung ikaw ay laging ina-acknowledge. Kasi may mga ibang, ito aminin man natin o hindi. Ito lang. May mga ibang babae dyan, napakahilig na sila madaan sa flattery. Yung panay, eto, laro kasi siyang kagandahan at kaseksihan. Eto, totoo lang. Sabi nga, beauty is only skin deep. Kaya nga, panlabas na kanyo ang pinakamahalaga ay ang pagkatao ng isang babae. Yung kung paano siya nire-respeto ng lipunan. Hindi dahil sa ganda, hindi dahil sa kaseksiya, kundi dahil sa kanyang talino, husay, galing. At kung paano niya dinadala ang sarili niya na makitang karespeto siya. Yun ang nawawala na sa atin. Nalimutan na natin na tayong mga Pilipino ay namulat sa kwento ni Maria Clara, yung sabing tunay na Pilipina. Ano yun? Yung values, karakter, pagkatao. Sana naman itong araw ng mga nanay, maisip nyo once and for all. Ibalik naman natin sana yung tradisyon na yon. Hindi lang tradisyon yun eh. Hindi lang kasaysayan yun. Yun ay nagpapakilala o sumisimbolo kung ano ang tunay na Pilipina. Hindi naman natin sinasabi mayumi. Ang kinakailangan, yung marunong magdala ng sarili, marunong pangalagaan ang kanilang pagkatao,
sorry to say, sorry sa mga matatamaan. Dahil napakarami kong kilala. Tingnan natin. Oo. May itsura. Hindi naman kaseksihan. Pero may itsura. May puti. Pero ina-exaggerate. Nagmimistulang kala mo. Ay model. Artista. Gustong gusto lagi na pinupuri. Ay, ang ganda natin ngayon. Ay. Tapos ang profesyon, ay profesyon ng mga kagalang-galang. Ika nga, may profesyon na kailangan pangalagaan mo ang pagkatao mo at yung dignidad mo. Buti pa nga to, sino ba yung si Cara David ba yun? Kahit nagbablog siya. Pero hindi mo makikita papa-sexy. Hindi mo nakikita nakala mo, inviting. O bakit ang daming mahanga? Bukod sa karakter niya na medyo lively, medyo patawa, alam niya kung paano dadalhin niya ang sarili niya. Yun ang nais natin i-emphasize sa topic natin ngayon. Para maiwasan ng mga kababaihan yung mga maging papabilang sa statistika ng krimen, mapabilang sa mga naging biktima ng rape, pagpatay, hold up, maging disente. Kahit sa tunay na buhay, sa labas ng bahay, loob ng bahay, lalo na paggamit ng social media. Meron nga diyang iba, sabihin, nakalock nga yung profile, pero doon naman sa friends list niya, sangkaterba, libo-libo, di ganun din, parang binenta mo rin ang sarili mo doon sa mga nasa friends list mo, kahit libo-libo pa yan, lahat ba yan, kilala mo. Nasaan yung dangal at pagrespeto sa sarili? Sana, lalo sa mga ina, ngayong araw na to, umpisahan nyo na, simulan nyo ngayon, maging modelo at ehemplo kayo ng anak at ako. Yung masyadong ginagamit na yung social media, nakikiuso kayo, di naman masama makiuso, doon naman sa medyo kadisente-sente naman. Sana pangalagaan natin ang ating mga sarili. Ating unang-una yung karakter, pagkatao, mahalaga yan. Lalo na sa isang babae. Naging nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang at na iba na ang daan na tinutungo ng ating mga kababaihan na ngayon. Nasa na sinasabing nasa na yung sinasabing dalagang Pilipina, mayuming Pilipina. Sana ibalik natin yun. Dahil mangyayari niyan sa mga susunod na lahi, ay nakakalungkot, nakakaawa ang ating mga kababaihan. Ang dami na mapapabilang sa statistika. Huwag sana natin pahintulutan ang ganong pangyayari. Ngayon pa lang, maging disente na tayo. Ngayon pa lang, ayusin na natin kung paano tayo tinitingnan at kinikilala ng lipunan.
Yun lang naman ang ating topic para sa araw na to. Pasensya na doon sa mga tinamaan. Talagang mga tinamaan kayo ng lintik. Yun nga, sabi nga, gamitin nyo ang social media for communication, proper communication, or papalaganap ng tamang impormasyon. Gamitin nyo ang social media for educational purposes. Hindi yung puro kausuhan, kalandian, kung ano man. Unang-una, dun sa mga, ewan ko ba, yung mga nagpapasexy dyan, pasayaw-sayaw, kung ano mga pinsusot na damit, kung ano mga pakitang cleavage. Ano ba hanap nyo? E baka naman mga KSP kayo. Mga sadyang KSP kayo. Ano yun? Kulang sa pansin. Hindi ba kayo naalagaan ng magulang nyo at kayo kulang sa atensyon? Hindi kailangan at hindi importante ang public attention. Unang-una, hindi ka naman public figure. E much more pa nga kung ikaw isang public figure. Kung nasa gobyerno ka man, o nasa pribadong ahensya, lalo yung mga ahensya ngayon, ay kailangan disente at karangal-rangal ka. Hindi mo na kailangan ng atensyon na kung ano pang atensyon. Tama na yung kung ano ka sa iyong profesyon. Yung mga public servants, yun, hindi na naman tayo makakita ng mga kababaihang public servants ang papasexy, mga kung ano-ano. Pero sa mga nasa pribadong trabaho, pribadong tanggapan, malimit, malaman, ano ba? Nagpapakit kayo, kayo sa mga boss nyo, sa mga superior nyo, sa trabaho nyo. Sana iwasan natin yun. Hindi natin kailangan ng atensyon. Ano ngayon, kung walang pumapansin sa atin, ano ngayon? Sino ba nagpapakain sa atin? Mamatay ba tayo kung hindi tayo mawala ng atensyon? Mamatay ba tayo kung walang bibigay ng puri sa atin? Ay, ang ganda-ganda mo. Puri ka nga, pag talikod mo, pinagtatawa ng kanal dahil mukha kang tsakadal. Litip po natin bago tayo magtapos para sa ating topic ngayon at sa ating programa ngayong araw na to. Unang-una, do not or never seek public attention. Gawing pribado at tahimik ang buhay nyo. Iangat nyo ang inyong dangal at pagkatao. Gamitin ang social media sa tamang pamamaraan, sa wastong pamamaraan, sa maayos na pamamaraan. Na hindi naman natin ikababawas kung hindi tayo mabigyan ng atensyon ng ating mga followers, ating mga social media friends. Hindi natin kawalan yun. Hindi ninyo kawalan yun. Simulan po natin na maibalik ang imahe ng tunay na Pilipina. So, sa ating mga viewers at sa ating very active na nakiisa sa ating questionnaires kay Ate Hazel Calara, mabuhay ka
At talagang saludo ko sa'yo. Unang-una, sabi mo, o may sabi niya, o may sabi na kagandahan, kaseksyan, wala ka. O may sabi niyan. Pero para sa inyong lingkod, yung kagandahan mo ay hindi sa panlabas na. Yung kagandahan mo ay nagmumula sa pagkatao mo, sa lakas mo, sa katatagan mo upang harapin ang mga hamon ng buhay. Actually, medyo nasubaybayan ko yung ibang part ng buhay nito ni Sir. She's been through a lot. Pero, taas noo yan na kayang maglakad sa lansangan. Walang dapat ikahiya. Hindi kailangan ng atensyon. Pero nakatindig. Patuloy na lumalaban sa buhay. At patuloy na nagiging masaya sa buhay. Kaya sa'yo, Ate Gigi, isa kang mabuting ehemplo sa mga kababaihan. Sana'y mas dumami pa ang mga katulad. Sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagtangkilik at pag-share ng ating programa, ang POV, Point of View. Ewan ko ba, parang I missed out on something. Yun, yung intro, limutan magpakilala. Anyway, bago tayo magpaalam, yan, mabanggit na lang ulit sa mga hindi pa nakakakilala at ngayon pa nakakapanood. Yan, maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. Muli, Happy Mother's Day. At syempre, maraming salamat sa inyong panonood ng Point of View kasama ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Stay safe, be happy, and enjoy the rest of the weekend. Mabuhay po kayo ba? Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Hayumpot yung damit mo, labay mo sa gabi ha, pagkatapos mo gamitin. Ha? Opo, Nay. Magtitinda ka ba ng gulay? Ano ka ba? Para kinito. Talaga? Ay, salamat. Pag nangyari po yun, the blood is in your hands. Sasali na si Ned! Ano? Ipit na! Magtama yung Tol! Tol, tama na! Si Tol, yung ginawa mo! Patay! Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.